O eto na sa mga nagtatanong kung pwede ba raw ma-impeach si Speaker. Ako, madali lang pala. Kung may maglakas ng loob lang na ma-impeach siya. Ito alamin po natin sa post po ni Attorney Rowena Guanzon. Ito maraming alam sa batas. Sana may maglakas loob po dyan sa Kongreso para naman ay yung sigaw ng karamihan na dapat na daw siyang palitan. O ito sa post po ni Rowena Guanzon. Sa mga nagtatanong, may impeachment ba sa Speaker? Ang sabi niya, wala po. Hindi kailangan ng mahabang proseso ng impeachment. Ang kailangan lang ay may mag-motion sa plenary na bakantihin na ang posisyon at mag-a-agree ang nakakaraming congressman. Tapos na po agad si Tambinun. Ganun lang pala. Kailangan lang may mag-motion na bakantihin ang posisyon. Ganun lang kadali. Hindi naman siya Vice President. Hindi naman siya President. Speaker of the House. Ganun lang pala kadali ang proseso. Sa mga congressman yan, baka may maglakas loob dyan. Mag-motion lang naman. Siguro sa ngayon, mukhang alanganin pa. Pero sa susunod na taon, magkaalaman na. Tuloy natin dito sa paliwanag po ni Rowena Guanzon. Pero usually, nagre-resign sila bago pa dumating doon kapag alam nilang wala ng majority ang sumusuporta sa kanila para maiwasan na magkahiyaan sa floor. Mangyayari kaya yan? Sa bagay, sa ngayon, sa tingin ko, hindi pa. Pero patapos na ang 2025. Sa sunod na taon, nako, mukhang nararamdaman ko na mangyayari talaga yan. So, pansin nyo, merong mga dating kakampi diyan sa Kamara, kakampi nila nakaraan na, pero mukhang bumabaliktad na. May mga nagsasalita na, akalain mo campaign manager pa ng alyansa. Bumaliktad na. Binubuking na sila. Etong huli lang, may nagbubuking na naman tungkol sa budget. At patuloy yan. Kasi yung mga yan, may mga kakampiyan sa Kamara na tahimik lang. Hindi naman sila magsasalita agad dyan. Baka pag-initan. Kaya malamang, sa paliwanag po ni Rowena Guanzon, pwedeng pag nakarating ito sa ibang mga congressman na hindi pa alam paano mapalitan yung speaker. Kasi ang gusto, ay hindi naman sa gusto. Talagang gustong-gusto ng karamihan to. At nabanggit nga ni Senator Amy Marcos, kapatid ng Pangulo yan At Marcos talaga. Napalitan daw ang speaker nyo. Mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. Di ba? Isa lang ang ibig sabihin yan. Kung sino yung congressman na maglakas ng loob na mag-motion para bakantihin yung posisyon, ay suportado kayo ng kapatid ng Pangulo. Suportado kayo ng isang Marcos. Suportado kayo ng taong bayan. Kaya, kung sino mang nagbabalak dyan, pagplanuhan. Diba? Hindi nyo naman sinasabing tanggalin mismo yung speaker doon sa motion. Kung hindi, bakantihin lang. At depende na yan sa mga ibang kasamahan kung si Speaker Martin pa rin ang ibabalik o ipapaupo dyan. Basta bakantihin lang. Dahil sa mga nangyayaring kaguluhan. Dito ayon kay Venice Chopit, walang magagawa niyan, attorney, dahil ang mga kongresista pinakakain ni Bonjing ng limpak-limpak na pera. Busog na busog lahat. Hindi naman lahat. Ako nang magsasabi sa inyo, hindi lahat. Maraming matitino dyan. Unang-una, merong mga hindi pumirma dyan sa impeachment kay VP Sara. Merong hindi bumoto dyan kay Speaker Martin Romualdez. At maraming tahimik lang dyan. Pagdating ng panahon, magsasalita din yung mga yan. Sabi ni Joey Rada, imposible mangyari yan sa ngayon, attorney. Kasi busog na busog pa sa ayuda ang mga kakampi. Sa ngayon, tama po kayo. Sa ngayon, alanganin pa yan. Pero darating din yan. Lalo na mag-2026 na. Yung mga ganyang taon na 2026, 2027, dyan na po pinag-uusapan ang susunod na maging presidente.
Sabi ni Bata Concepcion, yes, kaso malabo mangyari, nakakapit pa sila sa ngayon. Sa 2027 yan for sure, kakalas isa-isa. Mangyayari yan. Maniwala kayo doon sa nangyayaring botohan kay Tamba para maging speaker. Nakikita nyo naman, walang naging kalaban pero maraming hindi bumoto. Maraming nag-abstain. Pero mayroon pong congressman doon, kung napanood nyo po yung botohan, bumoto pero masama ang loob niya. Nag-viral pa yon. Sabi ni Dionel Perez, malabo yon mangyari ma'am. Malaki bigayan. Nako. Sa ngayon naman, sa totoo, ano pa yan ngayon? Kalanganin pa. May time din yan. Sabi ni Mads Channel, ito kilala ko po, shoutout sa Mads Channel. Nako, malabong tablahan ng kahiyan si Tambi. Kaya dapat dyan, palitan na talaga siya. Marami pong gustong palitan siya. Akalain mo ha, kahit mga senador gustong mapalitan siya. May mga congressman na gusto naman ding palitan siya. Pero naghihintay lang ang mga yan ng timing kung kailan. Kaya abangan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.